Hello. Sorry.
Magandang umaga. Ngayon ay araw ng kapistahan para sa karangalan ni San Antonio de Padua. Ang ating Mass Presider ay si Reverend Father Owen Fernandez. Magsitayo po ang lahat. Tayo'y natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Happy Fiesta po kay Katamungan. Happy Fiesta po sa lahat. Good morning po. Sa banal na misang ito, habang pinagdiriwang natin ang kapiyastahan ng ating mahal na patron na si San Antonio de Padua,
Ating idulog sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan, ang ating personal na intensyon, gayon din ang intensyon ng ating pamilya, gayon din ang intensyon ng mga patuloy na humihingi ng ating mga panalangin. Intensyon din para sa lahat ng mga may sakit nating mahal sa buhay, lalong-lalo na ang mga may sakit dito sa lugar na ito, sa ating barangay, at sa mga nasasakupan ng ating parokya. Intensyon din para sa lahat ng mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay na yumao. At para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom. Umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong nakikitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mo, makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan, "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay, nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililihis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. Diyos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuulan ang lupa't tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halaman nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan mang magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng mataba mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Diyos, dapat kang
Magsitayo po ang lahat. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay magpapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maaalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Fiesta po. Makipangan po kami. Palakpakan po natin ang ating mahal na patron na si San Antonio de Padua. Siyempre, palakpakan po natin ang Diyos. Ay, palakpak ng gutom, palakpak ng puyat. Mamaya niyan, mas malakas pa yung palakpakan na may hiyawan kapag nabunot yung grand prize di ba? Alam po ninyo, all things and all of us are created because of purpose. All things, all of us are created because of purpose. Lahat ng bagay, maging tayo,
ay ginawa ng Diyos dahil sa isang layunin. Ang sapatos po, madalas nakakita po ako sa FB, sa mga social media platforms, bumibili sila ng sapatos, nangungulekta, tsaka nila dinidisplay. Does it depict the purpose of the shoes? Hindi, di ba? Ginawa ang sapatos, hindi para koleksyon, kundi isusuot. Ganon din ang damit. Ginawa ang damit, hindi primarily, not for the collection, para isuot. Ang lipstick, ginawa po sa lips, para sa lips, hindi po sa noon ng mga apo ninyo. Kaya wag nyo na pong lalagyan ng lipstick ang apo po ninyo, no? Kasi yung labi po, ang purpose noon, ang lipstick po, ang purpose noon para sa labi. Okay po ba? Sa lahat ng mga bagay, merong dahilan at merong layunin. Kapag hindi nagagamit yung purpose noon, hindi magiging maayos. It is useless. Ang sabi po ng isang santo, kapag hindi mo na nagagamit ang bagay at marami ka ng bagay, hindi mo na pagmamay-ari yun. Abay, ibigay mo na, sayang lang rin, masisira. Why I am telling you this? Ano ang purpose natin sa buhay? We are created by God because of purpose. We are created by God in order for us to love. And we are born here for Christ. Ginawa tayo ng Diyos para magmahal. Pinanganak tayo dito sa mundo para sundan ang yapak ni Kristo. Kapag hindi natin nasundan ang layunin nang ibinigay sa atin ang purpose ng Panginoon, our life is useless. Kapag hindi tayo marunong magmahal, our life is useless. Even though you are serving in the church, kapag hindi ka marunong magmahal, your life is useless. Kapag pakitang tao ka lang, tumutulong ka nga sa simbahan, isinusumbat mo naman, nagmamagaling ka naman, your life is useless. Kapag nagfra-front ka lang dyan sa harapan, kunwari na mabait, hindi ka mapagpatawad, hindi ka marunong magmahal, you did not depict your purpose. We are created to love, and we are born for Christ. The purpose of Christ, when God sent His Son, Jesus Christ, what was the purpose of Christ? Bakit ipinadala ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi para makikain, kundi para magmahal at tanggapin yung mga hindi katanggap-tanggap. Para pagalingin yung mga may sakit ng walang bayad. Yun ang ipinakita ni Jesus. Doon po galit yung mga eskriba. Doon po galit si Jesus sa mga eskriba at pariseyo. They're just only following the commandment of God without love.
At yan ang itinuturo sa atin ni San Antonio de Padua, kung bakit po siya kinikilala bilang isang santo, dahil nagawa niya ang kanyang layunin sa buhay. Ang ibahagi ang salita ng Diyos, mamuhay gaya ni Kristo, magmahal ng kanyang kapwa. At ano ang itinuturo sa atin ngayong kapiestahang ito? Di ba siya po ang patron ng mga nawawala? Kapag nawawala na po tayo sa purpose po natin sa buhay, tawagin natin si San Antonio. Kapag hindi na po natin alam yung ginagawa natin sa buhay, selfishness, righteousness, fame, power, we do not depict our purpose to love. Kapag wala na po tayo sa linya ng pagmamahal, gaya ng ibinahagi ni San Antonio de Padua, na kahit ilang beses kang nagdarasal, kahit kung makumpleto mo pa yung 9-day novena hanggang sa kapiestahan, kung hindi ka naman marunong magmahal, umunawa sa iyong kapwa, magpatawad, our life is useless. That's our life. Ang buhay po natin dito sa mundo ay hindi lamang sa pansarili nating kagustuhan. Dumating si Jesus, nakipamuhay sa atin, ibinahagi ang sinasabing commandment of the Lord, na dinaisek ng mga Pariseo at Iskriba anong ginawa po nila sa kasulatan. Out of these 10 commandments, ginawa po nilang 400 plus yung commandment. Dumating si Jesus, anong sinabi niya? Pinaliwanag niya na ang 10 utos ay nabubuo lamang sa isang salita: pagmamahal. Kanya nga po mga kapatid ko sa pananampalataya, mga kabarangay, ipinapaalala sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang deboto ni San Antonio de Padua, ng buhay po natin dito sa mundo ay magmahal. Kagaya ng pagsunod natin kay Jesus. Ang kanyang ginawa hanggang sa kamatayan ay magmahal. Kasi kapag hindi tayo marunong magmahal, your life is useless. Our life as Christians are useless. And you will be thrown in hell. Kanya nga mga kapatid ko sa pananampalataya, ngayong piyestang ito, alalahanin natin ang itinuturo ng ating mahal na patron, kung bakit siya kinikilalang isa sa mga santo, ay dahil isa lamang ang kanyang ginawa, ang magmahal katulad ni Kristo. Amen. Manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakaranas ng kanyang pagpapatawad. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagsundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik, at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hilumin ng ating pagmamataas at maging mapagpakumbaba, natanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa, nakapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa banal na misang ito, ating ialay ang pasasalamat ng mga sumusunod, Mr. and Mrs. John Marvin Dador and family, June Sahagon and family, for the answered prayer of Ryan Marie Edora, Adela Lampa family, Emily Reyes and family, Mrs. Victoria Gutierrez and family, Mr. and Mrs. Milo Flores and family, Robert Romero and family, Sis Raquel Esquivel and family, Magdangal family, Misovec J. Pharmacy, Bert Jamig and family, Yoli and Ruel Mejia family, Mary and family, Malu and Edith family, Raquel Parilaza and family, for the protection and intention of Jeff, Len, Hannah, Lian, Valentino, para sa kaarawan ni Juliet Amelie Ramos, Daniel Canlas, Joanna Manio and family, Feli Esther Quaresma and family, Francia Faustina and family, Jane and family, Isidore Taverna and family, mabilis ang paggaling ni Soledad Viray, at ganun din para sa mga kaluluwa ni na Princess Elpidio Guillermo, Susana Guillermo, Janet Guillermo, Miguel, Marcelino Miguel, Sabina Miguel, and Herminio Miguel, Antonio Tamundong, Dominador Rafael, Maricel Rafael, at gayon din para sa special intention ni Mr. and Miss Baltasar Manila, at gayon din para sa lahat ng mga nandirito po ngayon sa banal na pagtitipong ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong dakikadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunatain ng banal, ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio de Padua ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesus na maasahan sa katapatan ay nihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaya kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagab at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kay tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, lahat ng mga obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalong-lalo na si San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kahalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, sabay-sabay po nating dasalin ang Ama namin. Sambahin ang
Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Habang ibinibigay po natin ang kapayapaan sa bawat isa, sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. I love you with the love of the Lord. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maganda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idunudulot kay San Antonio de Padua ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Muli po, happy fiesta po sa inyong lahat. Ay, kaseryoso ninyo. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa banal na pagtitipon upang ipagdiwang ang kapiyastahan ng ating mahal na patron na si San Antonio de Padua. Palakpakan po natin ang ating mahal na patron. Pasalamatan din po natin ang lahat ng mga nag-aalay ng kanilang mga panalangin, ng intensyon, ang lahat ng nag-alay ng kanilang oras upang pagsilbihan ng ating Panginoong Diyos, ang ating choir, lalo't higit, palakpakan po natin sila. Import pa po sila sa China. Yun, yung mga musician po natin. Your Honor, hindi ko po alam. At gayon din po, lahat ng mga nag-serve, ang ating commentator, lectors, ang ating Eucharistic ministers, ang ating altar servers, ang ating SOCOM ministry, at ang lahat ng mga nangangasiwa po sa ating simbahan, palakpakan po natin silang lahat. Lagi po nating tatandaan, we are all created by God to love, and we born for Christ, to depict our purpose in life. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pakiyuko po ang inyong mga ulo at hingin ng pagpapala ng Diyos. May God bless you and keep you from harm. May His face shine upon your life. And may Mary, help of Christians, be your constant guide. May God bless you. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.